Groove. Malami groove. Ayan o. Diba? Yan dapat. Para pag umawak yung alaga, umapon, hindi siya nadudulas. Hindi masakit yan. Hindi, masarap nga eh. Parang kulambo. Okay. Okay, So, okay. ilalagay na natin sa mga bagong tipi. Ikakabit na natin itong hapunan. Ayan, ito may groove. Yung may groove kanina. Yan, tapos isusuot ko lang to para pangtalian. Nilagyan ko na ng pantali. Shoot mo lang ngayon dito. Ganyan. Shoot mo lang ganyan. Yan, okay. Yan, pag na-shoot na sa ilalim, gaganyan mo lang. Toink. Pwede rin ano dito, yung cable tie. Pero syempre, mas matibay yung mga ganitong wire, yung coated. Kasi hindi basta-basta rumurupok sa bilad ng araw. So, ito na yung hapunan. Ayan yung fiber cement TP. Corrugated daw tawag yan. Hindi ko alam kung tama ba yun. Corrugated. Corrugated. So ito ay nagkakalaga ng 415 pesos per pares. Isang TP na, 415. Di pa kasali to ah. So aparte to, ito naman eh binili ko na lang para ito yung lagay dito sa mga TP kasi bagay siya eh. Sinubukan ko ng kahoy, hindi ganong maganda yung ano, yung itsura. Ito naman talaga yung nakikita ko na ginagamit. So ito yung nilagay ko. Ayos to, maganda to. So ayun pa, pinalitan ko na yung mga goma. O isa pa. Ito na yung mga luma TP na nandun to, di ba? Mga nakakaraang mga video nakikita niyo yan. Tinanggal mababa masyado. Tapos hindi lang siya mababa. Pag maaraw, dahil sa masyado siyang mababa, mainit siya. Di katulad nung kahit semento, yung fiber cement siya, mataas. Ventilated talaga yung ilalim. Pero siyempre, pwede pa rin yan gamitin sa mga malililim na lugar katulad yan. Yan, yung aking mga old manok ni Aling Nimay, yan ang gamit. Oh. Yan, nilipat ko dyan. Yung dalawa na wala pang pwesto ko na lang doon para in case of emergency na merong kailangan ni cord na wala siyang pwesto, merong mapapaglagyan. Oh. Kita nyo ba yan? Ano, ventilated talaga, pumapasok yung hangin. Pasok yung hangin dyan. Saka matangkad, mas malapad, mas marami yung area niya na pwede siyang gumalaw dun sa loob. Di katulad ng mga gomang maliit, masikip. Meron namang gomang malaki yun nandun sa harap. So ito na yung mga goma na malalaki. Ito naman talagang malaki. So maluwag yung ilalim, makakagalaw silang mabuti. Yan ang mga gomang ano, TP na malaki. Sinauna pa yan, di ba? Matagal na to, matibay to. Yun nga lang, itong goma na TP, magalaw. Ayan o, kahit, syempre re-reinforce mo siya, pero meron pa rin siyang galaw. Hindi katulad ng mga fiber cement, talagang sturdy talaga siya. Pag humapon yung manok, hindi siya gagalaw. Hindi katulad nito, magalaw. Pero okay lang naman yan. Tingnan naman natin ngayon yung mga semento na old fashion na semento na tipo. Ito naman yung semento, old fashion, mga naunang mga tipi na uso dati. Mabigat. Kabigat? Ay, Diyos ko po. Sobra kabigat. Yan, talagang hanggang sa magunawang semento. Hindi yan masisira. Basta hindi mo lang sa
lipat ng lipat. Babagsak. Oo, kasi pag nililipat yan, minsan nakakakarak na. Mm-mm. Doon na mag-uumpisang Kasi pag ililipat pa, imamarcha mong ganyan eh. Kung doon na wala siya kang mag-uumpisang kasama. magkakaroon ng crack, doon na masisira. Ito naman yung aming folding na square pen. Yan. Minimalist ang dating nito. Maliliit lang sila. Ayan. Yan. Pwede yan kapag isolate, nagpapaligo, o medyo bata. Pwede rin naman yung mga ano na dyan, yung mga katsaw na. Ito naman yung limber pen. Mas malaki to. Ayan. Bakit magkaiba? Square pen tapos limber pen. Bakit di na lang parehong square pen? Huwag na lang itong limber pen. Mas sturdy itong limber pen kaysa dun sa malaking square pen. Yung maliit na square pen, medyo sturdy, no? Pero kapag lumaki yan, naging ganito kalaki, yung mas malaki, 2.5 by 2.5 by 2.5 o 3 by 3 by 3. Mauga na siya. Hindi siya stable. Di katulad ng limber pen, siguro dahil sa shape niya, matibay. Ito'y galvanized. Medyo mahal nga lang to. 850 ang isa nito. 850. Yung aming tipi na fiber cement, 415 pesos. Ito naman, 850 ang isa. Meron kaming 4 limber pen. Ito yung mga luma. Mga lumang... Ito, square pen to na luma. Coated ng plastic. Pang sisiw namin yan kasi nilagyan namin ng screen na ganito. Para yung mga sisiw. Ito rin, pang sisiw to. Pero matagal na to. Matagal na sa mga 8 to 9 years na yung mga yan. Yung mga pang sisiw namin na Coated. coated. Tsaka to, square pen to. 3 by 3 by 3. Ito, malaki to. Hindi siya advisable kapag kukunin mo yung mga sisiw. Kasi nga kapag kinukuha mo yung mga sisiw, mahirap, hindi mo sila abot kasi masyado siyang malaki. So itong pang minimalist, ito, recommended ko to, maganda to. Nasa mga ano na to, 2 taon siguro, no? Almost 3. Oo, 2 taon, galvanized. Meron na siyang mga spot na nangangalawang, yung mga edges, yung siguro hindi pinagputulan, siyempre wala nang galvanized yung putol. Kaya nagkakaroon ng kalawang. So, Pero far yun. all in all, sulit to. Sulit siya. Hindi mo siya makikitaan ng ano mga pagkakalawang sa mismong katawan niya. Oh. Yun lang mga edges yung pinagputulan. Pero mismong katawan hindi. So, yan ang aming mga galvanized. Kumpara sa mga coated, maninipis na yung pinaka alabre yata yan. Yung pinaka ano niya, wire niya. Manipis, tas kinoting para magmukhang makapal. Pero itong mga galvanized, recommended. Katulad ng mga breeding pen namin, tsaka mga grass pen namin na fly pen. Pwede. Mga galvanized yun. So, kahit medyo mahal yung galvanized na binibili ko ngayon kasi nga dahil sa mas matibay, mas ano sila, mas sturdy sila, hindi sila umuuga. Yung coated, maya-maya lumulundo. Kaya Lumulundo. yung ano, nagbe-bend. Tapos pag yung manok na nandun, pag nakahapon, yung hapon na niya gumagalaw, Sumasayaw. masayaw, di katulad ng mga galvanized, yung mga fly pen namin, sturdy lang siya. Para makunat yung materialis niya. So well, yan ang aming mga bagong tipi. Pinakita ko lang yung mga luma namin tipi pero yung bago namin na fiber cement
Ilalagay na lang namin yung number kung gusto nyo umorder. Kay Sir Ren Sason, 450 ng pares ng tipi. Isang tipi na yun. Pares na ano. Tapos ito mga 850. Mahal to talaga. Pero sulit naman. Kahit mahal. Yung mga limber pen. Tatagal na yan talaga. Well, mga kaibigan, mainit man at ako'y Nagtutunaw. nagtutunaw na. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam!